mga taga-Petron, ha? Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Good morning! Good morning. Sec, I understand nagkaroon po kayo ng pagpupulong kahapon with the oil company sa Malacanang. Can you please give us an update, Sec? Anong napagkasunduan and what have you found out? Yes, good morning, Alvin. No? We met with the oil companies. Actually, marami kaming minute kahapon, including mga ibang sektor ng oil industry. But we talked about, together with the Executive Secretary, kung kumusta na yung mga supply. And we're trying to confirm kung ilan ba yung nandito na sa bansa, ilan pa yung parating. And agreement is that if they can order ready and make sure that more are coming, even kahit sufficient yung supply natin, kailangan pa rin siguraduhin na there's the next batch na parating. Opo, so ano po ang sabi? Meron daw po bang mga dumadating o may parating pa? At gaano na po kahaba ngayon? Kasi last week, siyempre, umuusad tayo, di ba? Gaano na po kahaba ngayon ang ating fuel inventory? Mga hanggang April tayo, no? Ang comment lang that merong stock, ang presyo medyo mahal. Yun yung issue nila. So kaya we're trying to work together with the government and private para paano ba maghanap ng hindi sobrang mahal na oil, or paano kami pwede mag-work together na baka makatulong yung gobyerno mapababa yung presyo. So paanong tulong ang pwede natin ibigay po sa kanila? Pwede kasi silang tulungan in a sense na sasamahan sila ng gobyerno sa pag-uusap, kasi pag it's a Philippine government, then baka mas mas flexible. You mean government to government? Pwedeng government to government, or facilitation ng government, or tulungan sila, ipakilala or i-endorse ng gobyerno sila. Okay, so just to be clear, hindi po ito, ang kaso natin sa Pilipinas, hindi po kagaya sa ibang lugar. May nakikita na ako sa international news kasi na paubos na yung raw materials ng ganitong manufacturer, wala na siyang fuel, kaya magsasara muna. Hindi po ganyan ang sitwasyon ng Pilipinas. Kaya pa rin po nating magtuloy-tuloy dahil may dumating at may parating na supply. Tama po ba? Well, as far as the reports came in yesterday, ang dalawang bagay lang yan, Alvin, because the war can go on and on, di ba? Pwede siyang tuloy-tuloy. So, kailangan, so ngayon, pag umorder ka, ngayon mas mahal at mas mahaba yung lead time. Yung order ka, kailan darating yung delivery. So, kailangan talaga mag-order na sila lahat. At ang isa is the expense. It's really expensive now kasi mga transportation, insurance, lahat po, mga premium dyan, sobrang mahal talaga ngayon sa international market. So yun yung pinag-usapan kahapon, trying to collaboration with the government also, and how can we help them secure fast and hopefully cheaper oil. Secretary, as of Thursday, I know meron din po kayong figure dyan, binibigay ng mga opisyal ninyo, no po. As of Thursday, first 4 trading days, mahigit 16 pesos na po ang itinaas sa diesel. Yung gasolina, mahigit 11 pesos at ang kerosene, tumaas. Kahapon, rollback na po ito eh. Ngayon, tumaas na naman dahil nagbumbahan na naman dun sa Bahrain at saka sa Strait of Hormuz, mga 3.50. Tanong, ganun ba ulit ang gagawin next week dahil big time na naman ito o utay-utayin na naman? Kaya nga ayoko mag-predict kasi iba-iba yung presyo araw-araw, no? Kung walang kung walang mangyari, medyo nagsastabilize siya. Pag may binomba ng isang oil field or isang barko dyan, then per barrel umaakyat. So it's very unpredictable, Alvin. Kaya I can't say magkano eksakto, pero mukhang aakyat ulit.
Hindi, kaya nga po, ibig sabihin, kung one day na lang naiwan at 16 pa po ang naiwan ang total ng diesel, hindi naman yun isang araw babagsak yung 16. Ano po? Kaya the chances na big time ulit next week ay nandyan na naman po. Kaya tanong ko po sa inyo is, pakikiusapan po ba ulit ang mga kumpanya ng langis na kailangan nating utay-utay, hindi pwede isang bagsak yung 16 pesos. Wala pang premium eh. Pag may premium, baka umabot na ulit ng 20 sa diesel at yung gasolina naman, mga 15. Ano po? Every week naman nire-request sila na i-stagger para hindi masyadong malaki. Kahit malaking increase man or maliit, we always attempt to request them na i-stagger nila. Ibig sabihin, pautay-utay ulit tayo. O ganun po, pwede na naming sabihin na ang kalihim mismo ng Department of Energy makikiusap ulit for next week, uutay-utayin ulit natin yung big time oil price hike. Opo. And continue the discounts and the staggering para just to soften lang yung pagtaas ng oil. Opo. So anong mensahe po ng Department of Energy Secretary sa mga motorista? Grabe yung diesel nang nagpunta ko sa gasolinahan kahapon, 70, mura pa ito ha, may murang Petron dito sa Quezon Avenue, parang 77 ba? Pinakamura po yun, pero sa ibang lugar daw 80 na eh. Anong gustong sabihin ng DOE plus itong next week? Kung double digit din ito, baka umabot po ng kulang-kulang 100 ang litro ng diesel niyan, Secretary. Alam mo, Alvin, let's adjust sa presyo, ang lifestyle natin. Kasi aakyat to eh. Hindi pa sila tapos sa gera. So, mukhang umaasa sana ako na isang linggo lang to. Sinabi ni Trump, maigsi lang to. Pero mukhang hindi nila makontrol yung gera ngayon. So, let's expect the prices of diesel and gas to increase. And adjust tayo, no? Kung hindi ka kailangan magbiyahe, wag kang magbiyahe. Kung nagda-drive ka, kailangan ang pag-drive mo is there's fuel saving practices. Magtipid po tayo. Mag-adjust tayo kasi parang rin yan eh, no? Kung imbis na lumabas ka, kung kailangan mo kumain ka sa loob, no? Or if the companies can do work from home para makasave yung mga tao sa fuel, it's the price is really uncontrollable. Lahat po ng bansa, hindi lang po yung Pilipinas ang umaakyat. So, let's save on fuel. Let's not spend kung hindi man lang kailangan para ma-adjust na rin natin yung expenses natin because this is something that will happen and that we cannot control. Correct. Wala tayong control. Yun ang problema po natin. Wala tayong control. Kaya kailangan marunong tayo mag-adjust, Secretary. Opo, parang tanggapin na natin na hindi talaga to parang tatagal yung gera, Alvin. Last week, nung interview mo ako, medyo hopeful pa ako. Pero ngayon, parang nakakita ko everyday, there's new bombings of kung saan man, and nagre-react yung market, yung international market. So, it's baka matapos siya within a few days, pero yung epekto po sa oil, medyo matagal-tagal pa mawawala yan. Opo, ngayon sa ating mga kababayan, pag meron pong mga nananamantalang gasolinahan, kasi marami pong biglang umakyat nung nasita ng DOE, abay binaba ang presyo. Siyempre, pinatupad na ulit nila nung Tuesday, kaya tumaas na naman ulit. May gusto ka bang sabihin sa mga nananamantalang gasolinahan at sa mga motorista kung merong mekanismo to file a complaint o isumbong po sa inyo ang mga nananamantala? Tingnan mo next week kung 20 nga yan, naku po, baka may 100 ng diesel na sa ibang gasolinahan, Secretary. Ang advice ko lang is wag naman tayo sobra-sobra at baka pwede ka naman mag-ambag ng konti yung mga gas stations, distribution, and oil companies natin. No, everybody's suffering pero hindi naman to long term eh. So baka kaya nga yung mga oil companies willing naman mag-staggering. But let's tama ka Alvin, pag pinuntahan ng mayor o police, biglang babarin sila ng presyo. Kung katamtaman lang sa negosyo ngayon. Hindi naman kailangan malugi sila. But let's all cooperate because nakita nyo naman, nagpa-file kami ng mga iba't ibang show cause order sa lahat. Pero hindi na sana ito kailangan because we have enough problems now and we need everyone to cooperate.
Yung sa supply na dagdag, Secretary, may update ka ba doon? Yung ang PNOC ay bibili din ng diesel para may pang-augment sa supply? Alvin, yung tanong mo kanina, kung may report sila, punta sila sa EGOV, no? EGOV. app. Nandun nakita ko sa Malacanang website, maganda. It's an EGOV website. May mekanismo po doon. Pindutin nyo yung gas stations. At doon kayo mag-file ng complaint. Nako, daan-daan na yung natatanggap namin. Pero tama yun. Doon nila daan kasi nakikita ng PNP, tsaka LGU, tsaka DOE yan. Okay. Doon sa the Tanong mo na PNOC. isa? Anong tanong mo kanina? Yung PNOC. Tuloy ba yung pag-order ng PNOC. diesel? Yung PNOC naman, kausap ko rin yung PNOC. Actually, mga dalawang GOCCs namin, tsaka yung DOE, and even other agencies. Try to, isa is tulungan yung mga oil companies to acquire, no, to purchase. Second is explore din yung government to government na deal. So meron naman, may progress naman. Ayoko muna i-announce kasi marami naman kaming na kausap na, but baka mga next week tapos na namin yung mga plano na ginagawa para to make sure yung utos ng presidente, siguraduhin na may oil tayo kasi ang presyo na yun, there's no price to talk about kung wala tayong fuel. So we're making sure na may fuel tayo come April, May, June at sunod-sunod sa buong taon, no? But as we speak, ang kaya palang i-assure ng Department of Energy na supply natin ngayon ay hanggang April pa lang. Kaya na bang i-assure na may supply tayo hanggang May? Opo, basta wag lang tayo mag-hoarding, no? Kasi kung mag-hoarding ka at lahat buong barangay nyo mag-hoarding, yung ibang barangay mauubusan. Kasi nasisira din. Iba kasi, we believe, ang good for 1 month yata binibili nila, no? Hindi naman sa kulang ang meron sa bansa, pero yung delivery hindi rin kaya. Naka-compute na yan kung ilang litro ang kailangan sa isang araw ng isang gas station. Kung mag-hoarding tayo, masisira din yung system, yung logistics. So, kaya minsan nagsasara sila. So, we have enough as long as people don't hoard kasi hoarding affects not the entire country, actually. So we have enough until, what is the date? 57 yung dati. So, 50 days, Alvin. 50 days from now. Yes. Kung 50 days from now, anong ano yun? April lang yun, ma'am. Hindi abot ng May. April na. Ay di sabi mo kanina May, pati yung May. No. half, ganun, parang... Kailangan maghanap tayo the whole year through. my Kailangan God. siguraduhin natin April, May, June, hanggang sa dulo. Kasi baka tumagal to. At so we need, ayun yung sabi ko sa mga oil companies, we have to assume that this war will go on for a long time. Sige. Worst case tayo, no? Kailangan hanapin niya, siguraduhin niya yung order in the future, May, June, dapat meron na ring order. Sige po, Secretary, mabuhay po kayo dyan sa Department of Yan. Energy, partner. Walang pahinga ang mga taga-Department of Energy. Kailangan Tama, kailangan tama. eh. Oo, Kaya oo. nga, ngayong umaga, sorry po mga taga-DOE at pinapatrabaho ko kayo sa Wala overtime. Wala Kailangan. Kailangan Oo. Kailangan magtrabaho DOTR, DSWD, DOE. We're happy to work like this kasi alam namin kami yung responsible Yeah. dito. But it's exhausting, but we know that this is our responsibility. Very good. Carry on. Maraming salamat, Secretary Thank you, Sharon ma'am. Garin ng Department of Energy. Radyo Patrol, Balita Alas 7.